Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at magandang araw sa inyong lahat, no? Ayan, sa mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po. Alright, so ayan, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, ito pong viral no, na mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. No, na kung saan, no, talaga namang gustong-gusto po niya, no, na maayos na po, no, ang pagpapatakbo ng ating gobyerno, no. Kumbaga gusto niya dire-diretso na, no, yung ginagawa natin, no. Ano nga ba yung mensahe niya yan mga kababayan? Yung kanyang sinasabi, itigil na natin, no, yung pamumulitika at willing siya sa mga reconciliation, no, diyan sa mga sinasabing mga nakakaaway po niya, especially, no, itong pamilya Duterte mga kababayan. Kayo po ba, no, willing kayo, no, ng reconciliation na sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pabor po ba kayo diyan, no, dito po sa mga pamilya Duterte at sa iba pa, no, sa iba pa na mga politiko, di ba, na talaga ng mga bumabanat din, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Well, kung ako honestly, ako ang tatanungin ninyo, no, sa akin, okay na okay po yan, no, kung sa ikagaganda at ikauunlad, ika-aasenso at kumpara sa taong bayan, mga kababayan, okay na okay po yan, no, dahil nakikita natin yung Pangulong Bongbong Marcos natin ay sadyang napakabait po. No, napakabait niya, mga kababayan. Kaya nagtataka ako, no, na lahat na lang nangyayari ngayon, no, itinuturo, no, nakagagawan daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na para bagang hindi ko maintindihan. No? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Okay, so alamin natin itong balita na to at atin itong pag-usapan mga kababayan. At syempre, pa-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Let's go. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang magipagkasundo at isang tabi habang hindi pagkakaunawaan para mapaigting ang pagtutulungan tungo sa inaasam na kaunlaran ng bansa. Nagbabalik si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Diba, nakikita ninyo yung willingness ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabi nga niya, tapos na ang halalan, balik na tayo sa trabaho, no? Isipin na uli natin yung trabaho natin para sa ikauunlad ng ating bansa, no? Para sa mga Pilipino. Hindi yung tapos na yung halalan pero nakafocus na kayo 3 years ahead para po sa 2028 election. Okay? Sinasabi niya isang tabi na. Kumbaga, ano na tayo, no? Magtrabaho na tayo kasi konti na lang yung panahon. Actually, napaka-iksi po talaga ng panahon, no? 6 years, napakabilis lang lilipas niyan, mga kababayan. No, kaya naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, patuloy sa kanyang pagtatrabaho. Actually, nakikita natin, no, doon sa bigas. Diba, yung sinasabi nila na nangyari dyan sa bigas na yan, no? Maano lang tayo ng konti. No, umpisa pa lang, no, nung inirelease yung proyekto na yan, yung 20 pesos na bigas na yan, mga kababayan, siniraan nila. No? Sinasabi nila na panghayop daw yung bigas na ibebenta na yan. Pero ngayon, lumalabas na magandang klase, no, yung ibinibenta na bigas na yan, mga kababayan. So, bago na naman, no, yung kanilang tirada, hindi raw aabot yan hanggang December. Diba? So, tignan natin kasi medyo malayo pa naman eh. Pero, bakit nga ba natagalan, no, yung proyekto na yan? Sasabihin ko sa inyo mga kababayan, dahil po, no, sa long-term solution ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Long-term solution po ang kanyang ginagawa. Hindi po ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos is yung parang patsi-patsi lang. No, masolusyonan lang ng konti, okay na yan. Di ba? Long-term solution, yung mga irrigations, di ba, nagpapagawa siya ng mga processing areas, di ba, yung mga kung saan pwede nyong ipakiskis yung mga palay ninyo. Ewan ko lang, no,
bakit hindi alam yan ng ibang mga magsasaka? Doon ako nagtataka kasi nakikita ko dyan sa mga comment section, parang may ganun pa rin no, na nagko-comment. Di ba nahihirapan pa rin daw sila? Well, hindi na siguro ng Pangulo, hindi na i-report sa kanya. Pero kung yan po ay malalaman ng Department of Agriculture, sabi nga natin dati no, na yung mga makinarya, di ba? Pinapaano yan ng Pangulo, pinapagamit yan. Pero nalalaman natin na sinasabi nga nila na pinaaarkilahan daw pala yung mga makinarya na yan. Diba? Kawawa talaga. No, imagine ninyo, ipapatong pa yung expenses na yon, yung makina na pang-ani, yung makina na pang-kiskis. Pasok yun doon sa expenses eh. No, so wala na talagang kikitain yung mga magsasaka. So anyway, balik tayo dito sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Sagot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Diba? Marami na siyang kaaway. Ang kailangan niya, kaibigan. Mga kababayan. No, yun yung nakikita nating dito sitwasyon ngayon. No, na napakaraming kaaway ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung titignan natin, no, parang nababaliwala yung mga ginagawa niyang magaganda, yung mga proyekto niya, no, para sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Nawawala, natatabunan ng galit, 'di ba? Tanong kung handa ang presidente na makipagkasundo sa mga Duterte. Nitong mga nakarang buwan, naging mainit at maingay ang kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Hindi naman nagpatinag ang gobyerno at sinagot ang mga aligasyon na binabato ng pangalawang Pangulo. Pero si Pangulong Marcos handaan niyang makipagkasundo para masiguro ang katatagan ng bansa at makapaghatid ng mabilis at epektibong mga programa. Diba? Up to that point, mga babayan, na maraming nagagalit sa kanya, pero siya, tuloy lang no, sa pagtatrabaho. No, tumulong siya nung nakaraan no, sa kampanya ng alyansa. After nun, balik uli siya sa trabaho, mga babayan. Pero yung iba parang nakalutang pa rin. No? Puro pamumulitika pa rin yung kanilang ginagawa. Kaya ito yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na naisantabi nyo na yan. No, magtrabaho na tayo. Diba? Tama na yung pamumulitika na yan. Yun yung sinasabi ng Pangulo natin dito. At maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Tama. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Si Pangulong Marcos. Yun yung sinasabi natin no, na actually na-experience nyo rin yan, no? Na kahit magtrabaho ka, kunyari sa isang kumpanya, nagtatrabaho ka, diba? Pero kung may mga taong galit sa'yo, no, sinisiraan ka, inaaway ka, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kasi nadidistract ka eh. Diba? Nawawala ka sa focus. No, imbis na ang focus mo is yung trabaho mo, no, para makapagbigay ka ng magandang serbisyo, inaaway ka, sinisiraan ka, hindi ka makakapag-focus ngayon sa trabaho mo. Kasi kailangan mo ring isipin nakaka-apekto sa'yo no, yung ginagawa na yon. Kaya yun yung gusto mangyari ng Pangulo natin. Tigilan nyo na yan. No, yung pamumulitika. Para magtuloy-tuloy na tayo no, sa ginagawa natin. Magtuloy-tuloy na tayo magbigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung puro tayo paninira. Diba? Tama na yung politika. Yun yung sinasabi niya dito, mga babayan. Marcos at VP Sara tandem noon sa ilalim ng Uniteam Coalition. Kapwa landslide victory ang dalawa noong 2022 elections. Pero nag-iba ang ihip ng hangin kasunod ng mga aligasyon ng maling paggamit ni Duterte ng pondo ng gobyerno habang nakaupo bilang ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa at kalihim ng Department of Education. Nahaharap ngayon si VP Sara sa impeachment trial. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yun, sinasabi natin. Di ba? Ayaw nga ng Pangulo natin yung impeachment na yan eh. Di ba sinasabihan niya nga yung Kongreso, no? Huwag niyo ituloy yan.
No, huwag niyong gawin yan. Kasi magugulo tayo. O, di ba? Tinuloy ng Kongreso. Sino ba pasimuno niyan? O di nagkagulo ngayon. Sinisi pa yung Pangulong Bongbong Marcos natin. No? Kung sino man yung nagsimula niyan o nakaisip ng impeachment na yan, yun ang dapat sisihin natin. No, huwag niyo sisihin yung Pangulong Bongbong Marcos. No, kung sino man yung nag-proceed ng impeachment na yan, yun ang inyong batikusin. Sino ba nag-file? No, sino yung nagkalap ng mga pirma niyan? No, ang masama kasi diyan, mga babayan, hindi naman yung Pangulo natin no ang kumilos eh. Sa nakikita ko diyan. No? Yung mga tao na nandiyan sa Kongreso nung time na yon na nag-file. Sila yung parang merong paghihigante. No, aminin natin. Tignan natin maigi. 'Di ba? Parang sila yung may paghihigante dito kay Vice President Sara Duterte dahil kung babalikan natin no maigi yung history, sila yung mga binira talaga no ng dating Pangulong Duterte at ngayon nakahanap sila ng pagkakataon no bumabawi sila ngayon. 'Di ba? Nagkataon na hindi sila nanalo. So paano na 'yan? 'Di ba? Ang nasisi na yung Pangulong Bongbong Marcos natin. Ewan ko lang ba't ganun mag-isip no yung iba na nasa kabilang parlor na parang lahat na lang na mangyayari no isinisisi nila no sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo na pwedeng sabihin yun na pinaghahandaan niya 2028 Bakit? Nanalo na siya Hindi naman na siya pwedeng tumakbo ng presidente sa 2028 yung Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nag-iisip ba kayo? Di ba? Pag-isipan ninyo maigi. Kung sino man yung susunod dyan na uupo, labas na yung Pangulo natin dyan. No, ang importante, mga babayan, no, nagawa ng Pangulo natin yung kanyang mga visions, no, yung mga mission niya. Kumbaga, ito yung gusto kong mangyari sa ating bansa. No, nagagawa niya. Kaya lang, ang problema, nagulo nga dahil dyan sa impeachment na yan. Diba? At ngayon, sinasabi niya, hayaan na natin sa Senado yan, magtrabaho na tayo. Diba? Yun yung maganda dyan. Administrasyon ni Pangulong Marcos ang sinisisi ni VP Sara diba? sa pagkakakulong ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Sinisisi nila yung Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba nag-file ng kaso sa ICC, mga kababayan? Diba? Isipin ninyo, yun yung tanong ko dyan Sino nag-file ng kaso sa ICC? Yung Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi naman, diba? Pero siya pa rin yung sinisisi. Diba, meron silang target, mga babae, sa nakikita ko dyan. No, parang gusto nilang patalsikin yung Pangulo Bongbong Marcos para makaupo na sila. No, yun lang naman yung nakikita nating isang pwedeng rason, mga babayan, dahil nangyari na yan sa mga nakarang administrasyon. No, yung palagi ko sinasabi, kay ERAP, nangyari na yan. No, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nangyari na yan. Diba? So, uulitin pa ba natin yung history, mga babayan? Uulitin pa ba natin yung ganong senaryo? Tapos, in the end, kahit na nangyari yun, nagpalit ng administrasyon, ganun pa rin. No? Lugmok pa rin yung bansa natin. Bagsak pa rin yung Pilipinas. Di ba? Walang pagbabago. Kahit ilang people power pa ang gawin ninyo, kung walang pagbabago, walang asenso ang bansa natin. Tandaan ninyo yan, mga kababayan. Na naharap sa crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa alegasyong extrajudicial killings noong siya pa ang presidente at nakaupo bilang alkalde ng Davao City. Pero ilang beses nang nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Marcos at sumunod lamang ang Pilipinas sa obligasyon nito sa Interpol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang pahayag ng presidente. Sinaktan man o may pagkakamaling nagawa sa presidente, magkakaiba man ng pananaw o political policy ng isang tao. Kumbaga, kung nasaktan man siya, sinaktan man siya, hindi niya iindahin yon bilang ama. Handa siyang magpatawad, handa siyang magsakripisyo, handa niyang harapin ang lahat. Yan po yung sabi dyan, mga babayan. Handa ang Pangulo na magpatawad bilang ama ng bansa. Naniniwalang palasyo na mabibigyan daan ang pagkakasundo kung bukas din ang kabilang kampo. Sa ngayon, ang tanging pananaw ni Pangulong Marcos, gagawin ng lahat para sa bayan at mga Pilipino. Yun dapat.
Diba? Yun naman talaga dapat. Oh. Ito pa isang mga kababayan. No? Ating panoorin itong isang balita na to. No? Po sa ating mga balita, sa halip na pamumulitika, dapat unahin ang pagpapabilis sa serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang episode ng BBM Podcast kung saan inilatag din ito ang mga gagawin ng pamahalaan para mas maramdaman ng taong bayan ang resulta ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Actually, maganda tong ganito, no? Kung meron siyang podcast, mga babae, para siya nagre-report direct, no, sa sambayan ng Pilipino. No, maganda yan. Yun naisip niya na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Especially, no, kung merong may mga ganyang mga, ano tawag natin dito, mga topic, no, na kailangang pag-usapan. Let's say yun sa West Philippine Sea, mga proyekto sa yung mga proyekto na yan sa sakahan, sa agriculture, mga babayan, 'di ba, sa fisheries, 'di ba? Maganda yan. Yung napapag-usapan po yung mga ganyan. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. Isantabi na ang politika. Iyan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang araw matapos ang eleksyon. Sa kanyang podcast na ipinost sa mga social media account ng presidente, ibinahagi niya ang 2 aral na kanyang napulot mula sa nagdaang Hatolang Bayan 2025. 6 sa pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang nanalo. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Tama. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Exactly. Yun naman talaga dapat. Diba? Yung sinasabi nga natin naghahalal tayo, no, ng politiko na magsisilbi sa atin. Hindi tayo yung magsisilbi sa kanila. Diba, mga kababayan? Tayo dapat ang pinagsisilbihan ng mga politiko na inihalal natin. Senador, kongresista, mayor, mga kababayan, konsehal, barangay chairman, lahat yan. No? Dapat sila yung nagsisilbi sa atin, hindi tayo yung nagsisilbi sa kanila. Tama naman yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Yung mensahe na yung mga babayan, palagi natin sinasabi yan dito sa ating channel, no, dito sa Mobs TV. Tigilan na yung pamumulitika, walang mangyayari dyan. Magtrabaho kayo para sa sambayan ng Pilipino. Kung puro kayo politika, iniisip ninyo yung susunod na 3 taon na halalan, walang mangyayari sa inyo talaga. Diba? Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagtupad sa mga programa ng gobyerno na magpapagaan sa pasanin ng mga Pilipino, gaya ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. 3 taon bago tuluyang natupad ang murang bigas. Walang shortcut sa programa ng pamahalaan. Kinailangan munang tutukan ng gobyerno ang pagpapataas ng produksyon ng palay, tugisin ang mga smuggler na nananamantala sa supply at presyo ng pagkain. Diba? Long-term solution, yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi patsi-patsi. No, kaya yun yung sinasabi natin, matagal yung ginagawa na yan kasi nag-e-experiment, hinahanap ng Pangulo natin kung nasaan yung problema. Yun yung titirahin na, ng solusyon. Yun yung pag-iisipan, yun yung pagpaplanuhang maigi. Diba? Kaya lang yung mga babae natin, naiinip. No? Tapos nung nandiyan na, pinulitika pa rin. Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. Diba? Yun yung sinasabi natin. Long-term solution, mga kababayan, yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Imagine ninyo, gaano katagal yung magpagawa ng irrigation, no, yung magpatayo ng dam, no, mag-produce ng mga makinarya para sa mga magsasaka. Matagal yan. Hindi basta-basta ginagawa yan. At pinagpaplanuhan yan, mga kababayan. Hindi basta-basta maglagay ka ng irrigation dyan.
No? Hindi basta-basta ganun. Pinagpaplanuhan yung paglalagay ng mga irrigation na yan. Hindi basta-basta ginagawa yan. Oh. Kung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. Kaya nagkakaroon ng rigodon, no? Pagdating sa mga tao, sa mga namamahala. So sana ang gawin ng Pangulo natin, alisin na lang yung mga tao na wala naman talaga na itutulong. Tama yung ginawa niya. Nung una siyang maupo, binawasan niya yung mga opisina na nagkakaroon ng repetition. No? Dagdag expenses yan. Unang-una, expenses sa kuryente, expenses sa pasahod. Tapos yung trabaho, repetition lang. No? Parang paulit-ulit lang. 'Di ba? So tama lang yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yun. At tama rin yung na kanya naging decision dito na nagbawas o magpalit ng mga tao na nakaupo doon sa certain positions na yun, especially sa Department of Agriculture. Diba? So, ngayon lang namin nabuo lahat. Prioridad din ng administrasyon ang malalaking proyekto na magpapaunlad sa transportasyon, gaya ng Metro Manila Subway na magkokonektang mula norte patungo ng katimugang bahagi ng NCR. Inaasahang magbibigay ito ng pangmatagalang solusyon sa trapiko. Matagal ang paggawa ng mga ganitong proyekto, pero giit ng Pangulo, kapalit naman yan ang pangmatagalang ginhawa ng mga pasahero. Tama yun, di ba? Yung expressway na yan, kung hindi pinalapad yan, naging proyekto yan. Kung hindi pinalapad yan, ano na? No? Stuck up pa rin tayo sa 2 lanes. Di ba mga babayan? So maganda talaga yung mga ganyang proyekto. Medyo matagal, konting sakripisyo lang tayo. Ilang taong sakripisyo. Pero no, pagka nagawa naman yan, ginhawa naman tayong lahat. Mas bibilis yung ating pagbiyahe, mas mapapadali yung ating transportasyon ng mga produkto mula sa certain area or certain points papunta dito sa Metro Manila o sa iba't ibang panig pa ng ating bansa. Yun yung maganda po dyan. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Tinututukan din ng Marcos Jr. Administration ang dekalidad ng medical services. Sagot na ng PhilHealth ang gastos sa 10 pangunahing sakit na tumatama sa mga Pilipino. Siguro naging problema namin dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, hindi alam ng tao yung ginagawa na. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Dapat yung mga ganyan mga kababayan na ilalabas, na ibabalita ng maayos, na ipapakalat, na ipapakalat sa social media. Ang problema kasi mga kababayan, yung mga kababayan natin na mahilig sa social media, lagi lang sila nakatutok doon sa pamumulitika. Try nyo rin tutukan kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin. Hindi yung politika ang tinututukan ninyo. Hindi yan, napapaso tuloy kayo. Kasi sasabihin ninyo, walang ginagawa yung gobyerno, walang ginagawa yung Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pagka nilalabas na nila yung proyekto na yun, sasabihin nyo, politika yan. Kasi ganito, kasi nangangampanya na yan para sa 2028 election. Pero kung titignan niyo maigi, yung ginagawa na yun, lahat yun ay para sa atin. Lahat yun ay para sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung iisipin ninyo lahat ng ginagawa ng Pangulo natin ay pamumulitika, wala talaga tayong asenso dahil hindi niyo nakikita kung ano yung totoong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng Pilipino ay dapat nasa listahan ng gobyerno na makatanggap ng medikal na serbisyo. Kaya mahalaga ang digitalization sa PhilHealth. Inilalapit na rin ang mga healthcare centers sa mga malalayong lugar. Bukod sa bagong Pilipinas Servicio Fair at Lab for All ni First Lady Liza Arneta Marcos, merong bagong urgent care and ambulatory services kung saan maaring magpa-laboratorio at magpa-opera. Yun ang
Bukas center, 24/7 yan, hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay, para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Hindi lang sa kalusugan sigurista ang pamahalaan, kailangan din panatag ang kaligtasan. Siniguro ng administrasyon ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility. Inatasan ang mga pulis na rumisponde sa loob lamang ng 5 minuto. Yung sa Yun talaga dapat, no? Yung police visibility. Yan yung dapat na nakikita natin. Sabi ko nga doon, no, sa nakaraang vlog natin, ang sinasabi ko doon mga babayan, sana maibalik. No? Naalala ninyo during pandemic, di ba daming checkpoints? Talagang nandun yung police visibility. Di ba? Kung meron tayong police visibility, matatakot yung mga gumagawa ng masasama na yan. No? Yun yung dapat. No? Yun yung dapat na ibalik. grassroots level. Yeah po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagmabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Marami mga hamong kinaharap. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang determinasyon ng gobyerno. Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Alright, saya mga babayan, no? Ano ang masasabi niyo dyan? No, paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo uli sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.